Pinuna ng ilang senador ang proposed 2026 budget para sa education sector. Tila naisingit daw kasi ang isang programang inalis na sa bisa ng Universal Access to Quality Tertiary Education Act of 2017. Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Isinulong sa Senado na tanggalin ang budget na inilaan sa tulong-dunong program ng Commission on Higher Education sa pagbusisi ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson sa panukalang 2026 national budget. Nasilip niya ang muling pagbuhay sa tulong-dunong. Wala niya ito sa National Expenditure Program na isinumiti ng Malacanang, pero lumutang sa General Appropriations Bill ng House of Representatives ang higit 2.7 billion pesos na nakalaan sa tulong-dunong. Ayon sa senador, sa bisa ng Republic Act No. 10931 o ang Universal Access to Quality Tertiary Education Act of 2017, inalis na ang tulong-dunong at isinama na lang ito sa Tertiary Education Subsidy o TES program ng CHED. Sabi ni Lacson, batay sa ulat ng CHED, higit sa 2.3 milyon na estudyante ang hindi makatatanggap ng subsidiya sa susunod na taon. Mangangailangan na niya ng 34.68 billion pesos para balik eskwela ang mga ito. Kaya ang solusyon niya, delete the tulong-dunong program in the total amount of 2,727,746,000 pesos and transfer the same amount to the tertiary education subsidy. Sa ilalim ng Tertiary Education Subsidy Program, tanggap ng 20,000 pesos kada taon, nahahatiin sa bawat semester ang mga kwalipikadong estudyante ng state universities and colleges at local universities and colleges. 27,000 pesos naman sa mga estudyante ng accredited na pribadong paaralan. Pero para kay Senator Pia Cayetano na isa sa mga advocate ng TES, maliit masyado ang subsidiya. On record, we have established, not coming from me, but coming from CHED and the advocates, that the result of this lowering of the test is that a lot of students drop out. So I would like the body to consider that. We're not giving the amount that they need to finish school. Sa bersyon ng Senado, nasa 27.32 billion pesos na ang nakalaan sa TES sa susunod na taon. Idagdag pa rito ang panukala ni Lacson na ilipat sa TES ang 2.7 billion mula sa tulong-dunong program. With the number of amendments that I have, I'm still leaving because I deducted 2 billion pesos from the budget of the Department of Public Works and Highways. I'm still leaving a fiscal space of around 1 billion 16 million pesos. And I leave it up to the chair to use that amount, given your intervention, to augment further the budget of the tertiary education subsidy. And at the proper time, maybe we can ask the chairman, we'll give him time to respond to this concern, because I don't see the point of letting them go through. We don't even have these courses that makagraduate ka man lang with a liberal arts 2-year program na may ganun panahon ng mga tatay natin. Wala. Magda-drop out ka lang after second year, wala kang tinapos dahil yung tulong na binigay natin hindi kompleto. Ang tertiary education subsidy ay direkta nang ibinibigay sa mga estudyante sa pamamagitan ng kanilang eskwelahan. Hindi gaya ng tulong-dunong noon na dumadaan pa sa mga politiko ang budget. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante! Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.